Alright, welcome back to our channel. Ito muli sa RP Max Vlog. Sa mega love shoutout po sa ating lahat guys, mga kaibigan, mga kapatid, mga kalingap. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Good morning, good afternoon, good evening. As always, saan man po tayong sulok sa mundong ito. Naway na sa mabuting kalagayan po ang lahat guys sa mga panahong ito. Mega love shoutout din po sa ating ama ng kalingap, Kuya Val Santos Matubang, Kalingap Rab, and Atid na Vlogs. At sa inyong lahat po guys, mga kasamahan ko pong reactors at mga Kalinga partners, mega love shoutout. Okay? Gusto ko lang pong gawa ng reaction guys. Ito nga pong live ni Kalingap Edu kagabi. Sa nilagay ko nga po sa thumbnail, tinigil niya bigla. At meron po siyang pakiusap dahil po sa nabanggit nga po niya, si Viancy po ang kapawa. Okay? So habang nanonood po ako ng live po ni Kalingap Edu, binabasa ko yung mga nagko-comment. At meron po kasi nag-comment na parang ika nga, no, yung tanong po niya, parang masyado na pong private. Ika nga, parang privacy intrusion o yung bang parang pinakialaman mo na po yung pribadong buhay po ni Kalingap Edu. Kung kailangan pa niyang ipaliwanag, ika nga. So may mga tanong po kasi na pag sinagot talaga ni Kalingap Edu, kung ano po yung mga tanong na binabato sa kanya, parang ano na, masyado na pong private. Na yun nga po ang pakiusap ni Kalingap Edu na nakaraan na po yun, pass is pass, at wag na po sanang itanong pa. Dahil nga po ang kalabasan po doon, parang masyado na pong pinanghimasukan, ika nga, no, yung pribadong buhay po ng isang tao. Ika nga, masyado na pong pinakialaman yung buhay ng may buhay. So deserve din naman po kahit sino man, no, si Kalingap Edu, deserve po niya na magkaroon din po ng privacy. Hindi po ibig sabihin na nasa social media na po tayo ay lahat sasabihin na po natin ultimo yung mga o kahit po yung mga ika nga yung mga private life po natin. So hindi po siguro kailangan ganun. Okay? So yun po ang pakiusap ni Kalingap Edu. At nabanggit nga po niya na pag gumulo po talaga, pag hindi matigil yung issue, baka, kasi nga may nagbanggit doon, baka mamaya maapektuhan po ang tandem na EDSI. So yun po ang warning o paalala po ni Kalingap Edu, dahil pag nangyari po yun, ang kawawa po talaga dito guys, no, si Viancy, dahil nga siyempre, no, nag-aaral pa lang po yung bata. Yung po yung binanggit ni Kalingap Edu na si Viancy po talaga ang number one casualty. Kung patuloy po na inuungkat yung private life na sabi nga po ni Kalingap Edu ay pass na po yun. Tungkol nga po ito sa girlfriend, no, ni Kalingap Edu na nabanggit po ni Kalingap Rab din po, no, sa kanyang live, na wala na po yun, nakaraan na po yun. Totoo po yan, no? Bagamat lumutang po itong issue na ito nga po yung girlfriend ni Kalingap Edu, siguro tama na po yung nalaman natin guys na hindi na po sila. Maging satisfied na po tayo doon. Huwag na lang po siguro nating itanong sa kanya kung ano ba ang nangyari. Kasi pag ganun po kasi, parang pinadetalye po natin sa kanya o para bang gusto nating ikwento niya kung ano ba ang nangyari, bakit nagkaiwalay sila. Dahil pag ganun po, private na po yun, hindi na po kailangan. Ika nga, siyempre pag binanggit mo po yun sa social media, automatic po yun, parang sisiraan mo po talaga yung kabilang side. Ganun po yun kung bakit kayo nagkaiwalay. Ang mahalaga po dito guys, alam natin na wala na sila. At move on, move forward, okay? Kailangan mo sigurong sabihin yung detalye talaga kung nasa harapan ka ng isang counselor, o di kaya nasa harapan ka ng doktor, o di kaya ng korte. So doon, siyempre, kailangan mong ipaliwanag kung ano ba ang dahilan. Kung humantong kayo sa ganun, let's say naghiwalay kayo ng misis mo, ng mister mo. So siyempre, pag sa harapan ng attorney o ng korte, siyempre kailangan mo pong isalaysay doon kung paano ba ang nangyari. So doon, so may mga, guys, na may mga forum na pwede mong itanong yung masyado ng pribadong bagay, Okay? So, dito sa social media o dito nga sa live ni Kalingap Edu, isipin mo guys, alauna po ng hating gabi. Okay, nag-live si Kalingap Edu. Nakita natin yung pagod niya, siguro kagigising lang. Siyempre, pagod, no, during the day dahil nga po sa vlogging po nila.
Pagkatapos ito po yung itatanong ng isang viewer no, na hindi mo alam kung siya ba'y supporter, solid supporter po ba siya, o siya po ba ay basher. Bakit po tinatanong niya yung ganun? May mga nagsasabi no, sa comment, sinabi nila, concern lang po kami. Kaya po sila nagtanong na ganun. Nandoon na po tayo, nandoon naman po yung concern natin. Kaso lang po, pagka tinatanong kasi natin, halimbawa yung tanong natin, paano po ba, ano po ba ang nangyari? Okay? Pag ganun po kasing tema, parang it requires doon sa part ni Kalingap Ido na kailangan po niyang isalaysay. Kung kailangan pong isalaysay, masyado na pong private yun. No? So nabanggit ko nga po, deserve din naman po niyang hindi na kailangang isalaysay. Ika nga, tama na po yung nalaman natin, nalaman ng tao, na hindi na po sila. Okay? So kung maging seryoso man siya kay Vianse, at dito nga nakikita naman natin sa mga episode, na seryoso naman si Ido. Na ika nga wala po tayong makikita guys na parang binubula o parang niluluko o lulukuhin lang po niya si Vianse. Nakikita po natin guys yung kanyang pagkaseryoso. So ika nga doon lang po tayo mag-focus. Huwag na po nating halungkatin kung ano man yung problema ni Ido sa kanyang nakaraan. Ika nga pass na po yun. Kahit sabihin po natin yung nakaraang buwan lang po sila nagka-problema, hindi na po natin kailangan guys na alamin kung ano ang problema nila. Bakit sila humantong sa ganon. Pass is pass, tama na po yun. Okay? So yun po ang pakiusap ni Kalingap Ido dahil pagpatuloy po na magkaroon ng issue at magkagulo na ika nga, posible po na mawala po ang IDSI. At pag nawala ang IDSI, alam na po natin guys, ang mag-suffer po dito. Unang-una si Vianse. Dahil kung ano man yung mga sponsors na meron po ang IDSI, pag wala na po silang love team, mawawala na po yun. Okay? Maaaring hindi man siguro mawala 100%. Siyempre, meron pa rin yung mga nagmamahal kay Vianse o kay Ido, pero hindi na talaga katulad noong meron pang tandem. Ayun. So, yun po ang pakiusap ni Ido. Natigilan na. So, ganun lang po siguro guys. Sa sunod siguro na mag-live si Kalingap Ido, huwag na lang po nating tanungin na mga tanong na masyado na pong personal. At kung doon sa mga live ng iba, ganun din po, huwag na pong itanong kung ano ba ang problema. Dahil ganun din po yun. Ika nga, gugulo at gugulo lang po talaga ang issue. Ang siguro guys, no, isipin na lang po natin guys, na sa mundong ito ay wala talagang forever. So, di po ba? Sabi nga nila, the only constant thing in life ay yung pagbabago. Laging may pagbabago. Pero pagdating sa forever, hindi po iyan habang buhay. Meron at meron po talagang hangganan ang mga bagay-bagay sa mundo. Ayun. So, yun po guys, sana mapagbigyan po natin si Kalingap Ido sa kanyang request, sa kanyang hiling, na sana itigil na po yung mga ganong klaseng tanong kahit na itatanong po natin yon sa ibang live na at the end parang hinahalongkat lang po natin kung ano man yung personal issue na meron si Ido. Matured na po yan si Ido guys, kung ano man yung ginawa niya sa buhay niya, alam po niya yan kung paano po niya solbahin. Okay? At sabi nga niya, mag-move on tayo, pass is pass. At kung ano yung future, kung ano yung hinaharap, doon po tayo mag-focus. So, yun lang po guys ang aking reaction dito nga po sa biglaang pagtigil ni Kalingap Ido sa kanyang live po kagabi. Sana masuportahan natin si Kalingap Ido guys. Itigil na po natin kung ano po yung mga tanong na hindi po natin dapat itanong sa kanya sa mga live niya o kahit sa mga live po ng iba. Suportahan natin ang love team ng IDSI. Alang-alang po sa, siyempre, kay Vianse sa kanyang pag-aaral. At sa lahat po ng mga love team, suportahan po natin guys. So maraming salamat po sa inyong panonood ng mga videos po namin. Pag-comments, pag-likes, pag-shares, at lalong-lalo na po sa hindi pag-skip ng ads ay maraming salamat. Ingat po tayo guys kung saan man tayo. God bless everyone. I love you all. Bye-bye.